Nagtataka ang matandang lalaki kung pinalayas niya ang spell bago ang pagkamatay ni Jiang Songban, dahil ang lahat ay tila kakaiba. Tumigil sa kanyang mga saloobin, lumingon siya sa head at nakita ang saradong pasukan sa yungib. Nangyari sa kanya na ito ang lugar na hinahanap niya. Napagtanto niya na ito ang mismong lugar kung saan siya ay nahit sa lahat ng kanyang pinakamataas na kapangyarihan upang ihinto ang mga ito. Kabilang sa mga kalaban ay kahit na ang mga sumubok na tumakas at ang ilan na nanginginig sa takot. Ito ang kuweba ng demonyo, at ang pasukan dito ay selyadong, o kaya sinabi nito. Ngunit sino ang maglakas loob na pigilan siya? Malinaw na wala sa mga lokal ang nang-ahas na tumayo sa kanyang paraan. Nabanggit niya na ang puwang sa itaas ng yungib ay bukas, kaya ang multa na ito ay maaaring isaalang-alang ang kanyang sariling pagtuklas. Pumasok sa loob, nakita niya ang isang makapal na fog na pumupuno sa puwang. Ang isang kakaiba, malakas na enerhiya ay nagmula sa hamog na ulap na maaaring madama kahit nasa malayo. Nang tumingin siya ng mas malapit, napansin niya na maaaring ito ang kanyang sariling kapangyarihan. Hindi naniniwala sa kanyang mga mata, nagsimula siyang bumaba ng mas malalim sa yungib. Ang asul na ambon ay naglabas ng isang hindi pangkaraniwang ilaw na puno ng isang masiglang glow. Napagtanto niya na sa kanyang nakaraang buhay, namuhunan siya ng hindi kapanipaniwala na kapangyarihan sa pag-atake na ito, at kahit 100 taon na ang lumipas, naramdaman pa rin niya ang lakas ng pag-atake na iyon. Habang sinimulan niyang sumipsip ng kapangyarihang ito, malaki ang pagtaas ng kanyang kalooban. Napagtanto niya na kahit na maraming oras ang lumipas, ang kapangyarihan ay nanatiling pareho. Kinabukasan sa mga bundok, sa isa sa mga bahay, dinala ng Young Master ang kanyang mga damit na inilaan para sa araw na ito. Ito ay isang formal na sangkap na espesyal na inihanda para sa kanya ngayon. Kapag tinanong kung kailangan niya ng iba, nagising si Ho sa isang masamang kalagayan, kaya inalok siya ng inumin. Inihanda ng mga bata ang lahat ng kinakailangan, napansin na hindi siya natutulog ng maayos, at inalok pa sa pagmassage ng kanyang mga balikat. Lumingon si Ho sa kanyang nakababatang kapatid, nagtataka kung bakit ang mga batang ito ay nag-abala sa kanya ng patuloy mula ng maaga ng umaga. Ito ay, sa katunayan, malayo ito sa umaga, at ang balita na natagpuan ng kapatid na lalaki ang Asher Orb ng buhay ay kumalat sa buong lipi. Salamat sa ito, ang nakatatandang kapatid ay naging bayani ng angkan ng daan. Ito ay tunog na hindi kapanipaniwala sa kanya, dahil hindi siya humingi ng katanyagan, at kahit na sinisisi ang kanyang nakababatang kapatid sa pagkuha ng Asher Orb dahil sa kanya bilang isang paghingi ng tawad, ang nakababatang kapatid ay nagdala sa kanya ng merienda, pinirito na karne ng kuneho. Gayunpaman, ang hitsura ng ulam ay ganap na hindi pangkaraniwan, na parang hindi ito nakamit ang kanyang inaasahan. Sinabi ng nakatatanda na marahil ay pinapakain niya siya ng masyadong katamtaman na may mga gulay lamang, isinasaalang-alang na si Ho ay hindi isang miyembro ng kanilang angkan, na nakatingin sa paligid, napansin din ni Ho ang mga patak ng dugo sa sahig at iba pang mga bakas ay nanatili sa damit ng nakatatandang kanyang sarili. Malinaw na ang matanda ay personal na nahuli at niluto ang kuneho na ito. Ipinaliwanag niya na ang kuneho na ito ay sumisipsip ng kapangyarihan ng mga bundok at ang diwa ni Dan, na napakahirap mahuli. Ang mga gwardya ay tumayo sa paligid ng gusali na nakikinig sa pag-uusap na ito sa pagkamangha. Hindi pa nila naririnig ang kanilang pinuno, si Xinyanzhen, tumatawa ng walang malasakit bago naramdaman ang aroma ng pinirito na karne na umikot mula pa noong umaga. Ang isa sa mga gwardya ay halos nagalit, napagtanto ang katangahan ng kanilang mga aksyon. Gayunpaman, ang katotohanan ay nanatili, ang katotohanan. Ang Young Master ni Jongjin ay talagang na-infiltrate ang silid-aralan at natagpuan ang Asher Orb ng buhay. Gayunpaman, hindi siya naniniwala sa mga alingaw-ngaw at nagpasya na personal na suriin ang lahat. Sinabi ng Panginoon sa batang lalaki na maaari niyang bisitahin ang mga ito anumang oras na siya ay nasa paligid, at idinagdag niya na hindi na kailangang makipag-usap sa mga matandang tao. Mas mainam na pumunta at mag-enjoy sa buhay. Tiningnan ni Ho ang lahat ng may kaunting pagdududa sa kanyang mga mata. Inutusan ang mga gwardya na i-escort si Xinyanzhen sa sandaling ito, na iwan silang nag-iisa. Ang isa sa mga gwardya ay nakatingin sa kanya ng butas. Ang hitsura ay nakakagulat na nagpapahayag. Matapos suriin ito, napagtanto ni Ho na ang sitwasyon ay hindi masama.
Ngumiti siya at nabanggit na ang batang ito ay tila naghahanap ng isang away, marahil dahil sa amoy ng karne na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na halos hindi maaaring maglaman ng kanyang emosyon. Nais niyang matumbok ang hindi sinasadyang binata na ito. Narinig ni Ho na may isang bastos na salita sa kanya. Kinwestiyon niya kung ano ang sinabi ng scoundrel. Tumingin lang siya sa kanya na may nakakasakit na hitsura na puno ng puot. Nagpa siya si Ho na lumapit, isara ang distansya sa pagitan nila. Nakatayo sa antas ng mata kasama ang kanyang kalaban, tumingin siya sa kanya ng diretso sa mukha. Sinabi niya na ang buong katawa-tawa na pagganap na ito ay mukhang hindi kapani-paniwalang hindi maaaring mangyari, at dahil doon, tinawag niya ang magnanakaw na nagnakaw ng Azure Orb. Malinaw na sigurado siyang tama siya. Paghihinalaang ng isang ulterior motive sa likod ni Char, na bumalik. Maaari lamang isipin ni Ho kung gaano kahirap ang buhay ng taong ito na may tulad na baluktot na paniniwala. Ngunit sumigaw siya na kung si Ho ay nasa insenteng pagkatapos ay patunayan niya ito. Ang lahat ay tila nagbago mula noong pinamamahalaang ng Young Master na si Chungjin na talunin ang pinuno ng angkan ng aso. Hindi maintindihan ni Ho kung bakit patuloy na pinag-uusapan ng taong ito na siya ay ang parehong Young Master. Siya ay labis na kumpiyansa at iniisip na ang anak ng isang mangangalakal ay maaaring talunin ang buong angkan ng aso. At pagkatapos ay may sumigaw mula sa gilid, na tinawag si Meng Jin na isang tunay na scoundrel. Pakinggan niya ito at ipaliwanag kung paano siya maglakas loob na tretuhin ang kanilang benefactor na tumulong sa kanila na ibalik ang Azure Orb ng buhay na ganyan. Tumalikod si Meng Jin upang makita ang kanyang guro, sa harap kung kanino siya nakaramdam ng labis na napahiya. Tinawag ng lalaki ang kanyang sarili na isang manggagamot na nagngangalang Tekno. Siya ay same time na nagpapasalamat sa batang lalaki sa paghahanap ng Azure Orb ng buhay, at walang pag-aalinlangan, itinuturing siyang bayani ng kanilang angkan. Ngunit si Meng Jin, ang kanyang mag-aaral, ay naging isang scoundrel, at nahihiya ang guro na itinuro niya sa kanya, at ngayon ay kumikilos siya ng ganito sa mga benefactors. Sinubukan ni Meng Jin na bigyang katwiran ang kanyang sarili, ngunit mahigpit na inutusan siya ng guro na ikulong dahil narinig niya ang lahat sa kanyang sariling mga tainga at hindi tiisin ang mga pagtanggi. Inutusan ng guro si Meng Jin na agad na yumuko ang kanyang head at humingi ng tawad sa Young Master, ngunit tiniyak ni Ho na maayos ang lahat at hindi niya kailangang humingi ng tawad sa kanyang mga salita. Ipinapalagay niya na ang mag-aaral ay mausisa lamang at nais malaman kung maaari niyang talunin ang pinuno ng angkan ng Yasa, ngunit nakita ng guro ang pag-usisa na ito bilang kainahinala tulad ng inaasahan. Natagpuan ng guro si Ho na isang taong pangunawa na kusang nagbalik sa shore kahit na may ibang tao na maaaring itago ito para sa kanilang sarili. Pinayuhan niya ang mag-aaral na matuto mula sa Ho, dahil ang Mayongjen ay kumikilos tulad ng isang tunay na tanga. Pinanood ni Ho ang lahat ng ito at kahit na nasiyahan na makita si Meng Jin na binubuli. Nagpasya siyang masiyahan ng pag-usisa ng mag-aaral at ipakita sa kanya ang ilan sa kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban. Ang matandang lalaki, na naririnig ang tungkol sa martial art, ay natigilan sa mga salitang ito. Napagtanto ni Meng Jin na kailangan niyang harapin ang taong ito, at medyo kinakabahan kapag tinanong kung ano ang sasabihin niya. Napagtanto ni Meng Jin na ang batang lalaki ay talagang naghahanda para sa isang away. Kung sumasang-ayon siya, kakailanganin niyang kusang pumasok sa den ng tigre. Wala siyang dahilan upang tumanggi. Kaya nagtakda sila para sa lugar ng pagsasanay. Pinarangalan ng mga sundalo ang kanilang mga kasanayan doon. Araw-araw, pinahusay nila ang kanilang mga pamamaraan at naghanda para sa mga laban sa hinaharap. Malapit silang napanood ng kanilang Panginoon. Bigla, lumitaw ang isang manggagamot sa korte at tinanong ang matanda kung paano nangyayari ang mga bagay sa pagsasanay. Nagtataka ang Panginoon kung ano ang nagdala sa doktor dito, ngunit napansin na siya ay dumating upang manood ng isang kawili-wiling paghaharap. Hindi maintindihan ng guro kung ano ang maaaring maging kawili-wili dito. Samantala, natapos na ang pagsasanay at nagsimulang malinis ang korte. Isang young master ang lumitaw sa abot-tanaw kasama si Meng Jin. Nabanggit ng doktor na ang paghaharap na ito ay nangangako na maging kawili-wili. Nakita ni Meng Jin na kahit si Jin Ya-jin ay nandito din. Kumbinsido siya na oras na upang mapahiya ang upstart na ito na nagsisikap na maipasa ang kanyang sarili bilang isang bagay na mahalaga. Nang humarap sila sa isa't isa,
tinanong ni Ho kung lalaban sila sa mga kahoy na taebak. Ito ay malubhang pagsasanay para kay Mengjin, at ipinaliwanag niya na ang isang taebak na tulad nito, bagaman ang isang sword, ay tumulong sa pagbuo ng tunay na lakas sa isang maikling panahon, o ay kailangang palayasin ang mga pag-atake na may isang kahoy na talam. Habang nakatayo sa isang bilog na iginuhit sa lupa, naging interesado si Ho sa pagsubok na ito sa pamamagitan ng pag-alaala sa kanyang nakaraang buhay. Ipinaliwanag ni Mengjin na kung siya ay lumakad sa labas ng bilog, nangangahulugan ito na natatakot siya o sumuko sa kalahati, at matapos ang laban. Sa kasong ito, kailangan niyang aminin ang kanyang sarili na isang duwag. Nagpasya si Ho na makinig sa lahat ng mga tagubilin dahil mukhang kawili-wili ito, ngunit kung nababato siya, magkakaroon siya ng sariling paraan. Nang marinig ang mga salitang ito, nagsisimulang sumigaw si Mengjin, na tinutugunan ng lahat na naririnig ng lahat ang kanyang pahayag mula ngayon. Walang mga konsesyon, at ito ang unang pagkakataon na dapat ibigay ng mga mandirigma ang kanilang lahat ng master na masigasig na nanunood kung ano ang nangyayari. Sa tabi niya ay isang doktor na nag-aalinlangan na kahit ang young master ay makatiis. Alam ng guro na kapag tatlong nagkakaisa, ang kanilang kapangyarihan ay 5 kulungan. Kapag ang 5 ay pinagsama, nagiging 10 sila. Sa showdown na ito, si Ho ay makikipagkumpetensya laban sa nangungunang 8 mag-aaral. Siyempre, ang kanyang nakaranas na mga mata ay hindi makaligtaan ng gayong paningin. Mahigpit na hinawakan ni Ho ang taebak sa kanyang mga kamay, na direktang nakatingin sa mga mata ng kanyang kalaban. Napagtanto ni Mengjin na halos wala siyang pagkakataon. Ngayon ay hindi na siya pagkatalo. Sa harap ni Master Qin Yajin, isang panahunan na kapaligiran ang nakabitin sa pagitan nila, at ang hangin ay napuno ng pakiramdam ng isang inaasahang labanan. Ang lahat ng mga mandirigma ay nagtipon-tipon, na nagsusumite ng kanilang enerhiya patungo sa Ho, naghahanda upang ilunsad ang kanilang pag-atake. Gayunpaman, kung maaari niyang talunin ang lahat ng ito, ang mga alingaw tungkol sa kanya ay kumakalat sa buong lungsod. Kailangan niyang kumilos ng mabuti at madiskarteng. Ang isa sa mga sundalo ay lumubog ng isang kahoy na taebak sa kanya. Inisip ni Ho kung paano hindi niya dapat ibunyag ang lahat ng kanyang mga card ng sabay-sabay. Nagpasya siyang hayaan ang taebak na tumama sa kanyang head. Pinanood ito ni Mengjin, hindi nauunawaan kung bakit ipinagtanggol ni Ho ang kanyang sarili. Si Ho ay tumayo lamang nang hindi gumagalaw, kinuha ang pag-atake sa head. Hinawakan ng doktor ang kanyang hininga, na bigla sa kanyang nakita. Hindi makapaniwala ang Panginoon sa kanyang mga mata, inaasahan ng paningin, ngunit hindi niya inaasahan na ang batang lalaki ay magiging mahina. Sa sandaling ito, si Ho ay nagsimulang huminga ng labis, na parang siya ay nakaranas lamang ng malubhang pinsala. Matapos ang pag-atake, ang mga mata ng batang lalaki ay nagdilim at nawala ang kanyang oryentasyon sa ilang sandali. Ang lahat sa paligid ay naghihintay ng hindi bababa sa ilang pagtutol mula sa kanyang tagiliran. Pagkatapos ng lahat, inangkin niya na tinalo niya ang lipi ng aso, ngunit narito lang siya bumagsak. Tila siya ay dapat maging malakas, ngunit siya ay nahuli ng bantay sa pamamagitan ng tulad ng isang sneak na pag-atake na maaaring mga hulugan lamang ng isang bagay. Ang Ho ay isang imposter, hindi isang mahusay na mandirigma. Siya ay isang tunay na pekeng. Ang isa sa mga kalalakihan ay natutuwa na ang bayani ay hindi kung sino ang ipinagpanggap niya. Ang Panginoon na nanunood nito ay nagsimulang mag-alinlangan sa kanya dahil mahirap tingnan. Nagagalit ang doktor. Paano sila magsisimula sa isang pag-atake ng sneak? Dahil pamilyar sila sa pagsasanay mula pa noong bata pa, at ito ang unang pagkakataon para sa batang ito. Ngunit kontra master na maaaring mahirap para sa Ho. Pagkatapos ng lahat, biglang tumayo ang bata na parang walang nangyari. Nagulat ang lalaki sa sitwasyon, hindi alam kung ano ang sasagutin. Malinaw na si Ho ay tumama sa layunin. Ang kanyang sly smile ay kapansin-pansin sa lahat sa paligid. Napagtanto ng Panginoon na ngayon ay malamang na ang pagsubok ay magiging mahirap para sa mga mag-aaral.